What's up mga idol? Welcome back sa aking YouTube channel. Ayan, so panibagong video na naman to mga idol. I-share ko lang sa inyo yung ah, pinadala sa akin ni customer na amplifier. So bali ito ay QSC. Ayan, so PLX 1220. So pasensya na kayo, nakabaliktad. So ganito talaga siguro yung design ni QSC. Pag nabukas ka, doon sa baba. So kaya ayan, so baliktad. Ayan. So dinala sa akin ni customer dahil gusto niya i-convert sa 220 volts. So ayan, so convert natin sa 220 volts mga idol. So napakadali lang i-convert ng QAC to 20 volts dahil meron na siyang marking at saka jumper. So ililipat mo lang yung jumper para magiging 220 siya. So halimbawa ito mga idol, papakita ko sa inyo. Ayan. So yung jumper na to, ito ay dati naka-jump dito sa kabila sa ayan, so E120B. So diyan siya naka-jumper. So for 110 purpose, no. So since na i-convert natin sa 220, ayan, so meron naman siya ditong marking na ililipat lang daw yung jumper na to sa ayan, so J240. Diyan lang siya. So bali naka-common lang siya sa A240. Diyan lang siya naka-common. Tapos, ito, ililipat lang siya sa J240. So, dito siya galing sa J120. Ayan. Okay, so ayan. So, dito rin siya nakakabit niyan sa EL1, mga idol. So, ganun lang siya kadali i-convert yung QSC PLX 1202. Ayan. So, ito po yung ano niya, yung tawag dito. Yung laman, syempre ito yung mga heatsink. So use na sa ilalim yung mga ano nito, mga power transistor. So yan, maraming siyang heatsink, no. So 4 na piraso. So hindi ibig sabihin na 4 na piraso yung heatsink niya, 4 channel siya. So ano lang to, so hindi siya 4 channel, so 2 channel lang siya. So ito para sa 1 channel, ito naman para sa 2 channel. Ayan, so ito po. So original ba? So, malamang original, no, sa ganitong klaseng itsura ng amplifier. So made in USA. Ayan, so dito sa likod hindi lang natin masyadong makita, no? Ayan, okay. So ayan, so ito yung kanyang pagkakagawa. So pag mga original amplifier mga idol, so unang tingin pa lang parang ano na, mahihirapan ka na, no, kung saan ka unang tumingin, no, pag nag-repair tayo or pag nag-troubleshoot tayo. So dahil since ayan, no, napaka-compact talaga ng pagkaka-design nila. And then SMPS pa yung kanyang power supply. Ayan. So dito yung portion ng power supply. Ito naman yung portion ng kanyang mga main amps. Main amp niya dito. Ayan. So very ano talaga mga idol. So napaka very compact dahil ito yung portion, no, na mga merong mga SMD. Ayan, so yung ibang mga portion dito wala pang mga IC, natanggal ang IC. So mahirap, no. Ayan, so napakaliit ng mga piyesa niya. So medyo mahirap. So ito yung very compact talaga na pagkaka-design ng amplifier. Ayan, so i-ano ko lang, natapos na natin i-jump. So ibalik ko lang yung kanyang back panel, tapos yung kanyang fan, para matesting din natin mga idol. So stay tuned. Ayan, so iti-testing na natin siya mga idol. Ayan. So nakasaksak na yan sa ano, direct na yan sa 220. Ito yung wiring natin. Ayan. So diretso na yan sa 220 mga idol. So meron tayong input dyan. Ayan, so isang input. Okay, so ito ay ano, i-testing na natin itong QAC PLX 1202. Ayan. So power on natin mga idol. So ano ko nung muna yung ilaw para makita ninyo yung kanyang ayaw mamatay. Ayan, so yung ilaw mismo ng amplifier. So power on natin mga idol. Ayan.
ganito talaga mga idol, no, pag naka-US. Dahil yung US na mga amplifiers or processors, very low gain talaga sila. Ayan, no, halos ma-full na pero parang ano pa rin yung kanyang puwersa. Okay, so okay na po itong PLX na kinonvert natin sa 220 mga idol. Ayan. Siya nga pala, meron pa siyang wiring dito na nakakabit, no? Dito, dyan sa ground, patungo doon sa kabilang, ano. So, tatanggalin nyo yan. Para hindi kayo magka-error. Okay, so, ayan mga idol. Maraming salamat.